Guys, common issue pala nito guys sa mga frameless na ngayon guys ng mga TV natin ngayon. Ito po ay 70 inches ni na ma'am na model 70 so 7,800 Skyward po. Yan po, 70 inches po. Home service natin ito sa Dasmariñas, Cavite po, sa Lawag. So yun nga po, blanco yung kanyang image Yun po, yun lagi po yung common issue. Tingin ko yun din yung lagi, yun din yung sira ng TV po ninyo lalo na pag Skyward, lagi-lagi po pagka frameless. So yun po, blank image po. So unang punta natin dyan kina ma'am, syempre check up muna. So mostly minsan po nakukuha po yan sa panel repair. So eto, binuksan na natin. Kaso wala ho talaga output dyan sa kanyang timing control board. Yun po yung timing control board nyo sa kaliwa. So nag-eject na po tayo dyan ng ibang T-con board kung meron tayong kung lalabas yung kanyang BGH o BGL. Kaso wala ho talaga. Hindi ho talaga gumana yung kanyang T-con board. So wala po talagang lumabas dyan mga sir. Kasi nga po hinang na natin dyan yung kanyang mga flex dulo-dulo. Naglagay na tayo ng mga tape. Ganyan po yung resulta po, blank image. Katulad po nito sa home service ko sa Naval Base Cavite, binalikan natin. Nag-order pa tayo sa ating suki sa China. So inintay namin ito ni ma'am, mga 6 to 7 days din. So bago tayo home service sa kanila, tinesting muna natin, tapos pinakita natin sa supplier kung may output ba talaga yung BGH, BGL. So hindi ho tayo nagkamali ng findings na kailangan palitan talaga yung kanilang timing control board. Kasi nga po parang nasira yung timing control board nila kasi umiinit din pala yung heatsink na yan na maliit. So parang kulang siya sa heatsink, kaya siya nag-overheat yung kanyang main IC dyan, yung heatsink na yan po na kulay itim mo. So yun, tinest na natin dito, kakarating lang yung time na yan sa shop. So yun, may output siya na BGH, BGL. So nag home service tayo nyan, almost gabi na. Kasi gabi na rin dumadating sina ma'am sa kanilang bahay. So yun, almost 6 PM na. So yun umiinit nang hinahawakan natin. So panoorin nyo pa hanggang dulong paano natin ma-prevent yung yung pagkakasira agad ng kanyang IC. Kasi nga po 2 years lang inabot ng kanilang TV po, nasira agad. So yun, ma-prevent natin yan. Panoorin nyo po hanggang dulo para tumagal yung inyong TV po. Pwede nyo po gayahin o pwede nyo po papagaya o pwede nyo po pagka nag home service ko, gagawin ho natin yan para tumagal yung inyong TV, para sulit po ang inyong binayaran. Kaya naman po mahaba po talaga yung ating warranty kasi tested and proven na yung ating mga preventive na mga ginagawa sa inyong mga TV. So ito na po, kasama na po yan sa sharing is caring, kahit haba may yung daldalan natin. So yun nga po, po dyan, troubleshooting, nakuha ho natin, nagpalit tayo ng yun nga kulay puti pa rin kasi naghang tayo dyan sa kanan kasi nagpalit tayo ng timing control board. Hindi ho siya nag-success agad. So hindi ho naapektuhan yung kanyang timing control board, hindi siya nag-protect, naapektuhan talaga. Gawa ng meron siyang shortage sa kanan pagka nakataob. Yun po. Yun po, in-explain natin kay ma'am na wala pa dyang lumalabas kasi nga po nagpo-protect nga siya. Kasi nandyan yung sira sa kanan, nasa LCD screen. So minsan po mga sir, hindi agad-agad ng timing control board na nasisira. So sa magdi-DIY po, sir, magdi-DIY kayo, kung bibili mo kayo ng timing control board, nako po, huwag nyo na pong pangahasin. Kasi baka mag-away lang ngayon ng bibilan mo. Minsan po nangyayari po talaga na hindi agad-agad palit ng timing control board, success agad yan. Katulad niyan, nag-troubleshooting pa ako dyan, hinanap ko pa yung kanyang supply dyan sa CKB signal sa dulo. So tape method natin dyan, technique na ginawa para may pa kasi pag cutting method, nako po, minsan sumasablay, minsan nasusobra ng cutting. So yun po, naglagay tayo ng dyan, ng tape dyan banda sa area na yan. Yan, kasi nga po, pagka-cutting kasi minsan nasusobrahan na tayo nagkakaroon ng bar line. So maigi po yung ganyang muna.
tape method muna yung ating gagawin. So tinesting muna natin, no? Success tayo. So sa awa ng Diyos, wala naman namang kaguwit-guwit. So yun, perfect na perfect pa yung kanilang TV. Gawa ng nag-protect agad yung kanyang timing control board nung nagkaroon siya ng shortage sa screen. Sa kanan nga po, ano natin na-discover. Yun po yung tinipan natin kanina. Na yun nga po, ano. So, yun, nilibre na rin natin dyan si ma'am ng installation ng kanyang, yun pa yung solusyon, no? Yun, tape method, yun po. Yan, dyan lang po tinitipan. So, gusto po mag-DIY. So, pero hindi ko po tinuturo na perfect pag nagdi-DIY po. Kasi napakahirap po mag-troubleshooting. Yung area na yan, naku po, pag sinundot mo yung CKB signal dun sa dulo, napakaraming buzzer dyan sa flex na yan. Basta po, marami. Komplikado, natagalan din tayo dyan sa troubleshooting na yan. So, yun, no? Yan, nandyan natin na in-explain na natin kay sir na yun, pagkakating ka ko at ay masobrahan, baka lalong dumami. Pag maigay mo ng tape method mo na. Tsaka no mercy na kasi yan yung cutting method yan. May possible pa yan na magagawa pa sa susunod pag sakaling bumigay man yung sa kabilang signal. Yung opo, ganun po yung ating munang ginagawa. So ito naman yung ating preventive maintenance. Kung nakarating kayo sa dulo na video na to, at least malaman nyo dito kung paano natin siya papatagalin. Pinakuha pa natin kasi ng aluminum foil si ma'am, kasi nga po yun lagi natin ginagawa mapa Sony TV man po preventive. Yun nga po, kinuha natin yung lumang heatsink dun sa kanyang lumang T-con board, pangdagdag heatsink na rin sa kanyang bagong T-con board. So yun, yun nga po, kung nakarating kayo sa video na to at nagkaroon tayo ng sharing scaring dito, ano, na kung paano natin i-prevent yung inyong TV. So sa mga gumagawa po, bahala na kayong gusto nyo gayahin. Ako po'y ginagaya ko lang po yung mga lumang disenyo natin, katulad ng mga Sony TV na makapal talaga yung heatsink dyan, di ba? Yung aluminum para ma-absorb niya yung init. So etong video na to, haba man ang haba, at least meron tayong matutunan kahit paano, di ba? Sharing is caring. So yan, paabutin nyo po hanggang dulo po para malaman nyo rin paano papatagalin yung inyong TV. So yun, nilagyan na natin ng heatsink. Bago nyo nilagyan yung aluminum foil, lagyan nyo muna ng double-sided para hindi dumikit yung aluminum, kasi conductor yung aluminum sa mga parts. So ito naman ang ginagawa natin is nililinis talaga natin bago natin iwan yung inyong TV po. Opo, sa gusto pa po magpagawa po, nag-home service tayo ng buong Calabarzon, NCR, tsaka Marilaki. Yun nga po, nililinis talaga natin kasi part ng ating shop, which is yung title is Nitpicks Electronics. So kung mabot man po kayo sa dulo ng video na to, ay meron another sharing is caring na naman ulit, paano natin papatagalin yung inyong TV. So yun, panoorin nyo ulit hanggang dulo po ulit, mga sir, mga ma'am, lalo na sa hindi pa po nasisiraan o masisiraan pa lang. Kasi po ito ay lagi nating ginagawa, which is ito yung malaking naging factor kung ba't din nasira yung inyong frameless TV. Kasi nga kagandahan din po nito, pag na-adjust natin, tatagal yung buhay ng inyong TV, tsaka hindi yung masakit sa inyong mga anak, yung hindi masakit sa mata. Kumbaga katulad ng cellphone po, pag sinagad nyo yung brightness, di ba masakit din. Kayo pagka matagal kayo dyan manonood ng Netflix, masakit din sa mata. Subok ko na yan kasi nanonood din ako minsan. Yan po, in-adjust natin dyan. Tingnan natin yung brightness, almost 75% pala yung nakasiting kina ma'am. Yan po, mga 75 to 80 din, no? Mataas din yung kanilang brightness. Tsaka yun nga po, sa awa din. Tsaka humid po yung lugar nila. Humid po, almost umaabot din ng mga 38 to 40 degrees. Kasi nga po, search nyo po sa Google po, kahit po kay ChatGPT. Search nyo ng ambience temperature of LED TV. Siya na po mismo magsasabi na 40 degrees lang yung kaya po ng ating TV po. Ambience temperature of LED TV. Yun po, search nyo po. Google na rin mismo sasagot sa inyo. Tsaka yun nga po, malaking factor po na mainit yung lugar, tsaka naka high temperature yung naka high brightness, high backlight settings.
So yun, kung umabot mo kayo sa video na to, nagkakaroon tayo ng sharing is caring. Ayun nga po ano. At yun yung matutunan natin sa video na to kahit haba man. So yun, na-adjust na natin dyan ano. Sinakto na natin yun, medyo maganda na sa mata. Hindi na masakit sa mata ni na ma'am. So yun nga po ano, ginabi na tayo dyan na pauwi na. At ayan mga po ano, sa ulitin pa sa gusto pa magpa-home service po, nag-home service na yun ng Calabarzon, NCR, tsaka Marilaki. Saka send videos po bago nyo ko papuntahin sa inyong bahay para makalibre kayo ng estimate. Tsaka malaman nyo na agad yung presyo. Tsaka kung sa shop man kayo pupunta po, okay lang kasi walang bayad dito yung chika pay pag hindi magawa. So yun, maraming salamat po sa panonood po. God bless us. Ingat kayo palagi kung saan man po kayo ng sulok ng mundo. Yun po.